Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab. Hindi po baliktad yung TV ninyo mga kaaldab. Baka sabihin nyo o yung pinanonood nyo po mga kaaldab sa YouTube o cellphone man ang gamit ninyo. Alam nyo sa totoo lang po mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po ang latest, kung ano lang po ang trending, kung ano lang po pinag-uusapan, pabor man o hindi, kailangan updated po kayo, di po ba? Sa dami ng ebidensya at resibo po na nakukuha po natin, pabor man o hindi, kailangan updated po kayo, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag. May mga bagay-bagay nga po na kapag ako nagbibigay ng update, pabor man o hindi, kailangan alam po ninyo. Kailangan lahat po, kumbaga yung mga kaganapan, 101%. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga gusto nyo pong malaman, pabor man o hindi, di po ba? Tapos sasabihin po nila, nako Mr. Destiny, fake news ka. Di po ba? Pero bago po tayo mga kaaldab, bago tayo magsimula, nagpapasalamat po kay Madam E.G. Marcelo. Mabuhay po kayo ma'am hanggang gusto po ninyo. Sana magkita-kita tayo sa finals mga kaaldab. Malay po ninyo, di po ba? Ulitin ko, Madam Gigi Marcelo, maraming salamat po. Alam nyo sa totoo lang po mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na kung mapapansin nyo po yung post ni Mengay, talagang sa kanya lang, di po ba? Tapos sinasabi po kasi ng iba na keso ganito, kung meron nga po talagang army, kung talagang totoo yung sinasabi nilang mahal ni Mengay yung army, gagawin po ni Mengay yung dati niyang ginagawa sa Aldab Nation. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Sabi ko nga po yung mga main fanatics, alam to eh. Alam po yung sinasabi ko, alam po yung pinupunto ko. Affected lang po sila kasi nga po, yung sinasabi ko, sa pool naman po nila. Di po ba? Totoo naman po kasi, nung mga panahon ng Aldab, yung mga post ni Mengay sa kanila ni Alden, grabe, napakarami. Hindi po ba dapat same lang din po ang post ni Mengay kay Congressman? Kaya nga po kapag pinapaliwanag ko to, pasensya na po sa mga Aldab Nation na ayaw pong mababanggit yung pangalan. Kailangan ko po itong sabihin dahil binabatikos din po tayo kahit paano napapaliwanag po natin. Sa mga mamis, alam po ito. Kung number 1 Aldab Nation ka o main fanatics ka since 2015, alam mo yung pinupunto ko. Alam mo yung, kumbaga, ibig kong sabihin. Yung ini-interview si Mengay na kapag gusto niya yung isang lalaki, yung ini-interview siya na, kumbaga, may pakilig, di po ba? Yung tipong, nagugustuhan mo na nga po ba si Alden? May mga bagay-bagay siyang sinasabi na kung saan nga po mga kaaldab, hindi naman po sila umamin. Di po ba? Ano nga po ba yung mga bagay-bagay na yon? Gaya po na sinabi ko, kung Alden pa na, kung main fanatics ka, alam mo, di po ba? Kaya nga sinasabi ko ito mga kaaldab dahil kinukumpara ko yung pagsundo nga po kay Mengay. Kung matatandaan nyo po, di po ba si Alden, hinihintay pa po talaga yung taping ni Mengay matapos bago sila umuwi, bago sila pumunta o magkaroon ng mga ganap. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Although sinasabi ng iba hindi raw totoo, wala po raw katotohanan, hindi naman po ako namimilit. Ako naman po yung tipo na okay lang, di po ba? Kasi kahit naman anong sabihin ko, pag hindi po talaga main fanatics, hindi, mahirapan sila makaintindi kung since 2020 lang po, 2019, hindi nila magegets yung sinasabi ko. Tama naman po yung iba na wala namang ginaganyan, wala namang ganyan si Mengay sa ngayon, di po ba? Pero kung 2015, nag-main fanatics ka na, kumbaga nag-fans ka na nila Mama Ebs, nila Jude Palaboy, maintindihan mo ko, masasabi mo na tama ang sinasabi ni Mr. Destiny. Di po ba? Pero hindi naman po sasabihin ng mga main fanatics yan na tama yung pinupunto ko eh. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, imposible po na walang relasyon sina Alden at si Main. For the record lang po. Kaya nga po kami nagulat ang buong Aldab Nation
sa naging interview ni Mengay. Kasi kung sinabi po ni Mengay kay Ogie Diaz na nagkaroon kami ng relasyon ni Alden, naging magkami, di po ba, nung 2016 hanggang 2018, 2 years kaming nagkarelasyon, 2 years kaming nagkasintahan, pero dumating yung point na hindi na namin pala yung isa't isa dahil siya sobrang busy niya, ako naman maraming mga work, hindi na yung schedule namin, hindi na kami gaya ng dati, malaki na yung pagbabago, na dati-rate masaya kami, na dati-rate may mga pagkakataon na lagi kaming magkasama. Sa ngayon hindi na, dahil si Alden madalas na out of town. Pansin nyo naman sa Aldab na bihira na lang kami magkita, Sabado na lang, tapos minsan wala pa siya sa Eat Bulaga, di po ba? Real talk mga Aldab, kung yun po yung sasabihin niya, maintindihan namin kasi nung panahon po to ng Aldab, nang nilalayo na po talaga si Alden, nagkaroon po ng yung halimbawa si Mengay nasa barangay, si Alden nasa panel, pero hindi na po siya pinalalabas. Kumbaga hindi na siya yung tipo na nagkakaroon ng mga spark. Malaki talaga yung pagbabago. Real talk to kasi syempre Aldab fans tayo, kaya alam po natin yan. Nagkakataon na Sabado na lang po nagkikita sina Alden o nagsasama. Yan po ay sa bulagaan. Kaya hindi natin makakalimutan yung bulagaan na yan. Doon lang po sila nakikita. Pagdating na ng Lunes, wala na si Alden. Minsan dumarating si Alden, nasa Eat Bulaga lang siya. Si Mengay nasa barangay, pero wala nang wala nang spark, wala nang dating ganito, dating ganon, di po ba? Ang laki ng pinagbago. Pero kung yun po yung sinabi ni Mengay na nagkaroon kami na hinayaan namin yung isa't isa, binigyan namin ng space, kung kami talaga, kumbaga nag-move on muna kami, yun na-realize namin na hindi kami para sa isa't isa, na yung mga sinasabi, yung mga pahayag, di po ba, sinasabi ko lang po ito mga Kaaldab, for the record lang. Ang dami kasing nagre-react ngayon siguro kahit ano na po pwedeng sabihin nila sa akin, pwede nilang sabihin na hindi totoo yung sinasabi ko, okay lang po yan. Kasi sa totoo lang po, yun po yung isa sa rason na dapat sinabi ni Mengay, dapat pinaliwanag ni Mengay. Kasi imposible, kaya nga sabi ko sa inyo, yung iba, imposible pong walang relasyon at magkaibigan lang po si Mengay. Sa dami ng ebidensya at resibo namin since 2015 hanggang 2018. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo po, pwedeng magkaroon ng senaryo ng ganon. Mapapaisip kami. Ibig sabihin, totoo nagkaroon sila ng relasyon. Yun nga lang, hindi na nag-click dahil kumbaga yung isa't isa wala ng time. Di po ba? Nagkakaroon ng hidwaan, hindi na kami masyado nag-uusap. Kita nyo naman, ramdam naman ng Aldab Nation nun Di po ba? Maintindihan namin yun. Lalo na po kasi talagang yung mga time na yun, di po ba, na talagang ang tagal. Biruin mo, Monday to Saturday, si Alden hindi, minsan isang linggong wala sa Eat Bulaga. Minsan pa nga, andun siya, kaya lang hindi masyado na bibigay yung update sa Aldab. Sinasabi ko lang po yung totoo mga Kaaldab. Pero hindi po ganun Kaya ang sabi ko sa inyo, alam ito ng mga main fanatics. Kaya lang syempre hindi nila sinasabi o hindi nila umaayon. Kaya nga po yung 2019, yun lang po talaga yung nagre-react. Kasi wala naman po talaga silang alam. Hindi naman po talaga nila alam ang buong istorya at kwento kung bakit nga po ba sila Mengay at Tisoy walang naniniwalang Aldab Nation na hindi nagkaroon ng relasyon, hindi kumbaga hindi kinasal at walang anak. Sinasabi ko lang po ito para klaro Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share
ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.